Mga katrops, welcome back ulit kayo sa aking channel Sports React PH at ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang mas nakafocus nga daw po ngayon ang Boston Celtics sa pagdepensa ng kanilang kampyonato kesa makapasok sa NBA Cup. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video ang inilabas na trade sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Brooklyn Nets. Bigo nga mga katrops, ang Boston Celtics na makapasok man lang sa knockout stage ng NBA Cup matapos silang kapusin pagdating sa point differential sa group stage ng nasabing kompetisyon kung saan tinalo nga sila dito ng Orlando Magic. Kaya no choice nga ang Boston Celtics kundi magkaroon ng 3 araw na pahinga bago ang kanilang next game laban sa Detroit Pistons. Ngunit bagamat man hindi nakapasok ang Celtics sa quarterfinals ay nagiging maingay pa rin dito ang kanilang player na si Jaylen Brown matapos nito sabihin sa kanyang interview sa media na hindi rin naman nga daw mahalaga sa kanya at sa kanilang kupunan na manalo ng titulo sa NBA Cup dahil mas nakafocus nga sila ngayon sa pagdepensa ng kanilang kampyonato ngayong season. Wala na rin naman nga silang ibang target sa simula pa lang kundi mag-back-to-back at gagawin nga nila ang lahat ng kanilang makakakaya para lamang maisakatuparan ito. As of now nga ay nananatili nga sa ika-top 2 ang Boston Celtics sa standings ng Eastern Conference sa kanilang record na 19 wins at 5 losses. Samantala pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa inilabas na trade sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Brooklyn Nets. Kagaya nga mga katrops, nang naibalita ko sa inyo maaari nga gamitin ng Los Angeles Lakers ang kanilang 4 na araw na bakasyon ngayon para maka-recover ang kanilang mga players na nagtamo ng injury at makagawa ng mga bagong game plan o strategiya na gagana sa kanilang mga susunod na laban. Pero ayon nga sa isang mga NBA analysts, kahit anuman ng klaseng adjustment ang gawin ngayon ni Coach JJ Redick sa kanilang rotation ay hindi rin naman nga ito uubra kung malamaya ang galaw ng kanilang mga players. Ibig sabihin, ang huling alas na lamang nga para mapa-improve ang kanilang team ay ang paggawa ng at least isang blockbuster trade kagaya na lamang ng inilabas ng Bleacher Report na ideya tungkol sa pagkuha nila kina Dennis Schroeder at si Dorian Finney-Smith. Willing na rin naman nga ang Nets na ipamigay ang dalawang ito ngayong season. Subalit bago pa man nga daw nila ito makuha mula sa Brooklyn ay kakailanganin muna nga nila dito na e-trade ang kanilang mga players na sina D'Angelo Russell, Jalen Hood-Schifino, Cam Reddish, Christian Wood at ang 2020 future first round pick. So yun lang nga mga katrops ang handog ko sa inyong storya ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang storya at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.